why I quit. Hindi ko kinaya, especially nung nakita ko na binibigyan ng underage girls yung matatandang DPWH engineers. Tapos sa bawat punta ko sa DPWH office, halos lahat bastos, pati boses ko mismo. Bakit hindi ka nagreklamo? Kasi lahat kasali. Kung lumaban ako, they could destroy me. They could spin the story, sabihin kabit lang ako ng boss or worse, patahimikin ako forever. Grabe. Hindi ko malunok ang article na aking nabasa mga kaibigan mula sa isang post ni Jozil na nirepost ng Reclamador page. At grabe ang aking natunghayan. Isang engineer kumanta at inihayag na hindi lang pala DPWH ang may kinalaman sa napakalaking scheme ng pangungurakot ng mga pera ng ating mga kababayan. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. What I saw working in a PH construction firm, DPWH, mayors, contractors, lahat sila kasali. Grabe ang inihayag ng Our Lifestyle Check PH na kanyang ipinost na isa siyang engineer at atin pang tignan ang kanyang kwento. I used to work for a sobrang liit na construction firm, as in 5 lang kami na engineer sa opisina. Pero the company was earning hundreds of millions of pesos dahil sa corruption. I only lasted 1 year kasi I couldn't take it anymore. Here's what I saw. Lahat kasali. Hindi lang politicians, DPWH engineers, city hall staff, COA, even local banks, all part of the chain. Grabe mga kaibigan, ating pang ipapatuloy. Bribes, kotse, cash, babae. I was literally tasked to buy brand new Ford Rangers para sa mga DPWH engineers. Yung iba gusto cash, as in i-withdraw millions in cash para ibigay personally. Yung iba naman na mas mababang engineers, hotels plus women, madalas underage pa. At ang mas masakit, dahil sa sobrang hirap ng buhay, maging ang mga magulang ng undergrad girls kasali na rin. Alam nila kung ano ang pinapasok ng anak nila pero tinutulak pa rin dahil may perang kapalit. Yung ibang bata alam nilang mali pero pumapayag. Why? Para may pambili ng pagkain, para makapag-aral. Some even say directly, at least may kinikita ako. Imagine a 13 or 14-year-old thinking prostitution is the only way to survive. This isn't just corruption. This is how poverty and power abuse destroy entire families. Fake bidding. Before the official bidding, contractors already decide among themselves kung sino mananalo. May mga dummy bidders lang for show. Yung mga losers still get a cut from the winning project. Overpricing equals SOP. Lagay, kickback, bribe. Example, 14 million pesos na road project, totoong ginastos. Mga 3 million pesos lang, the rest, 11 million pesos. Pinaghahatian ng DPWH, contractors, mayors, at iba pa. Kapag 5 million pesos below na project like drainage or classroom, binibigyan nila sa mga subcon nila na binibigyan na lang sila ng percentage as thank you. So kahit wala silang project, pinapagamit nila yung company name nila sa bidding para sa mga subcon. Kapag malaking project, kunyari rockfall netting or slope protection, kasama sa hatian pati ang congressman. That's not even
an exaggeration. Bank workers cooperate. Sa banks, hindi kami pumipila, may special treatment, diretso sa likod para mag-move ng pera sa accounts with different names ng relatives or dummies or easily withdraw. Syempre may pakain and sometimes kahit maliit may cut din sila. Never pumunta sa bangko ang mga bosses, lagi silang may tao na inuutusan para mag-asikaso for them. Grabe mga kaibigan ang aking nababasa at sana hindi ito totoo. Paperwork recycled, yung bid documents, copy-paste lang, palit ng project title at konting numbers, walang nagche-check lalo na kung may lagay. Pero hindi lang sa bid docs, even completion documents are recycled. Kasi isipin mo, lahat ng kalsada pare-pareho itsura. So the before and after photos galing din sa ibang project o dati na nilang ginawa. Photocopy lang ulit, print, pirma, tapos. Ang ending, since nagastos na ang budget sa luho at distribution sa mga kapwa nila kurap, tinitipid ang actual construction materials at bayad sa mga trabahador, kaya halos lahat ng government projects ay palpak or nasisira agad. Paggawa ng kalsada equals paandar lang. Ayon kay R Lifestyle Check PH pa, ever wonder bakit parang may ginagawang kalsada kahit mukhang okay pa? Or bakit laging may sabay-sabay na roadworks bago eleksyon? Simple lang, pera yan. Hindi lang roads, lampposts, railings, sidewalks, canals, kahit yung government hospitals na nagpapabid ng medical supplies, lahat yan dumadaan sa contractors at madalas sila-sila lang din ang may-ari ng suppliers. So kahit ibang pangalan ang nanalo, connected lahat. Lavish lifestyle. Our boss drove Mustangs, Lexus, even a Rolls Royce. His wife and daughters had walls of luxury bags. The total count of their vehicle collections were 30 plus. And remember, we were a tiny construction firm. Just imagine kung ano itsura ng mas malalaking kontraktor. Fund release kahit walang progress. In theory, dapat stage by stage ang paglabas ng funds, pero dahil may lagay, lumalabas ang pera kahit wala pang progress. Sometimes zero accomplishment, pero fully paid na sa papel. Grabe mga kaibigan, malulunok pa ba natin ang impormasyong ito? At ito pa ang kwento niya, why I quit. Hindi ko kinaya, especially nung nakita ko na binibigyan ng underage girls yung matatandang DPWH engineers. Tapos sa bawat punta ko sa DPWH office, halos lahat bastos, pati boses ko mismo. One day, I just walk out. Hindi ko na rin kinuha last pay ko. Now, I work in something totally unrelated to construction. Kahit sayang ang engineering degree ko. Bakit hindi ka nagreklamo? Kasi lahat kasali. Kung lumaban ako, they could destroy me. They could spin the story. Sabihin kabit lang ako ng boss or worse, patahimikin ako forever. Ganun kalala ang hawak nila sa sistema. Partida sa province pa lang to. Sa mga nagagalit sa mga anak ng corrupt contractors or politicians flaunting wealth online, yes, they deserve the heat. Pero sana hindi doon lang magtapos. Because what I saw isn't just about flashy kids, it's about an entire network of corruption where every project, every bidding, every so-called public service is a chance for something to make money illegally. So bakit walang nakakulong? Kasi lahat may hawak sa isa't isa. Kasi lumalaban lang tayo sa kung sino yung trending, pero pinapalampas natin yung mga nasa tabi-tabi lang. Kasi hindi natin tinatanong kung bakit sa sarili nating probinsya, taon-taon may bagong proyekto pero walang tunay na pagbabago. Kung gusto talaga ng pagbabago, stop waiting for big names to trend. Start asking questions rin locally. Look into the projects in your town, city or barangay. Ask how your mayor's son or even SK councilor can afford a luxury watch. Ask who the contractors are and check if sila-sila lang din ang nananalo. What I saw isn't unique, it's the whole system. Grabe talaga kaibigan. Dapat ang accountability
hindi lang para sa mga sikat at trending, hindi lang para sa national figures na nababanggit sa news o iniimbestigahan sa Senate hearings. Dapat ito ay para sa lahat ng sangkot, lahat ng naging parte ng bulok na cycle ng paglustay ng pondo. Yung mga tahimik lang pero biglang may bagong sasakyan, bagong negosyo o rest house. Tanungin din natin kung saan galing. Huwag nating hayaang mawala na lang ulit itong issue. Kasi habang abala tayo sa ibang trending topic, tuloy pa rin ang nakawan sa likod ng mga bidding, MOA at liquidation report. Walang maliit na korupsyon kapag pera ng taong bayan ang pinag-uusapan. And at the end of the day, tayo rin ang talo. Mga kaibigan, grabe, hindi ko talaga malaman kung ano ang ire-react ko patungkol sa ating nabasa. Ang tanong, totoo ba ang mga bagay na ito? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ng post na ito? I-comment mo naman sa ibaba kung may ganito ka ring klase ng experience. Pero higit sa lahat mga kaibigan, lahat man tayo ay naging makasalanan. At bagaman ang lahat ay malalantad na may kalakip na consequence, lagi nating tatandaan na kahit gaano natin ito itago, darating ang araw na ang lahat ng lihim ay mabubunyag. Lucas 8:17. Ngunit ang mabuting balita kaibigan ay ang ating Panginoon Hesus lamang ang tanging makapaglilinis sa atin mula sa lahat ng kasalanan. Unang Juan 1:9. Ang mga kasalanang dati kulay dugo ay kanyang ginagawang maputi gaya ng niebe. Isaiah 1:18. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na sa aming mga natunghayan ay napakalaki Panginoon ng problema ng aming bansa. Amin na po itong inilalapit sa inyo na wala pong tao ang pwedeng makapag-solve nito kundi kayo lamang po ang aming Panginoon Diyos. Tulungan niyo po kami Panginoon na talikuran ng aming mga kasalanan. Patnubayan niyo po ang mga leaders ng aming bansa na sila po ay magkaroon ng bagong pag-iisip, bagong mga puso at talikuran ang kanilang mga maling gawa upang sa ganun ay bumuti ang aming pamayanan. Amin na pong itinatalaga ang aming buhay sa inyo o aming Panginoon Diyos at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.